Ayan guys, good morning. Mag-share lang ako nung sarili kong experience regarding sa Pi Network. Yung date ng recording natin today is February 24, Monday, 5:31 a.m. Manila time. Okay. So, i-share ko muna yung story ko guys, pero marami akong mga uncover dito. Hindi ko rin ina-expect yung mga nangyari. Pero luckily, sa end ko nakapag-backup pala ako nung Pi fast phrase. So na-backup ko siya. And luckily, bago ko i-delete and i-uninstall yung Pi doon sa mobile phone ko, na-link ko yung Pi account ko doon sa Facebook account. Okay? So ito yung reason kung bakit luckily makikita nyo ngayon, na-retrieve natin yung ating Pi network account. Okay? So meron pala akong naiwan na 971 Pi sa Pi wallet natin. Okay? Kasi kung 971 yan, pag chinek natin ngayon sa CoinGecko website, makikita natin, as of the date and time ng recording natin guys, 88.56 pesos yung isang Pi. So ang ibig sabihin, kung may way tayo na ma-transfer yung naipon nating Pi or yung na-mine natin na Pi before, going to an exchange, okay? For me, nakapag-research na ako and luckily nasa gate.io na yung Pi. Listed na yung Pi sa gate.io. Pero siguro kapag naging successful na yung transition ng account ko from yung sabihin na lang nating legacy or yung old account papunta sa mainnet, saka ako mag-share ng information kung talaga bang na-transfer natin yung X amount ng Pi natin sa gate.io and talaga bang na-convert natin ito into USDC or USD para ma-prove natin kung magkakapera talaga tayo. Pero kung ganun, kung yung 971 na yun, nung chinek ko kasi kanina, hindi naman siya totally 971. Kasi parang meron dong unverified, may transferable. So kung 971, kumbaga hindi ako nag-expect guys, pero malay naman natin, kung talagang ma-approve, edi salamat. Kung hindi, edi ganun talaga. So kung 971, meron tayong around 85,000 plus Kung hindi, kasi volatile lang cryptocurrency, alam nating lahat yan. So more or less, pwede siyang tumaas or bumaba, okay? Pero sabihin natin na yung nakita ko lang kasing transferable sa akin is around 450. Pero sige, sabihin na natin So at least kung 400, may 35,000 at the very least, okay? Okay, so balik tayo dito sa homepage ng Pi natin. Makikita natin dito, mayroon siyang banner sa taas, deadline to migrate your Pi, 242 days. Okay, check yung mainnet checklist, okay? So guys, ito yung importante, okay? Halimbawa, na-reinstall nyo na yung Pi, na-retrieve nyo na uli yung yung Pi network app sa phone niyo. Kailangan yung ma-install rin yung Pi browser. Kasi doon nyo mako-complete yung checklist and doon nyo ma-review yung wallet details ng Pi ninyo. So, ito yung experience natin guys. Pagbalik ko dito kanina, okay naman dito yung basta meron tong 8 kailangan kompletuhin. Makikita nyo dito guys, kompleto na yung 8. Okay? And ito yung medyo crucial talaga guys. Yung the rest kasi lang to, madali lang eh. Yung iba nga dito pag login ko kanina naka-green na. Pero ang mahirap talaga dito guys itong number 7 and 8, itong KYC. Submit your KYC application. Okay? Identity verification. Ayan nakalagay dyan, prerequisite to transfer your mobile balance to the mainnet blockchain. Okay? And then, wait for the KYC results. So, dito sa submit your KYC application, mangyayari dyan, naalala, di ba kapag sa sign up or nagre-register tayo sa centralized exchange like Binance or Gate.io and others, hinihingi, siya parang rin, centralized entity rin siya. So, hinihingian tayo ng details natin. Meron pa nga siyang part na kailangan mong magpa-picture. And makikita nyo dito sa baba, migrate to mainnet. Okay? Congratulations, you have been added to the automatic migration queue. So,
basically, yung mangyayari lang dito dahil verified na yung KYC natin, kumbaga completed na siya. Although in the process na tayo na matransfer yung X amount ng Pi natin na 971 papunta sa main network ng Pi, kailangan ko pang maghintay ng 14 days. Nakalagay dyan, no? 14 days. After transfer to the mainnet, there will be a 14-day pending period. Okay, the unlocked portion will be free to use immediately. After the 14-day pending period, while the locked portion will be transferable only after the expiration of your selected lockup duration. Yung lockup duration, guys, ito yan. Ayan, no? Commit to lockup. Ibig sabihin, hindi mo to, yung amount ng Pi dito na parang ano siya yung sa Algorand, yung i-commit mo yung X number ng crypto mo. Tapos may lockup period na hindi mo muna siya pwedeng galawin until matapos yung lockup period. So, ang ginawa ko dito, kinuha ko yung pinakamababa. Kasi yung maximum nito 3 years eh. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng magalaw yung Pi after that time. So, tapos kinuha ko yung pinakamababang amount ng Pi. Yung talaga, yung pinakaunang-una na parang 5% lang nung Pi na transferable. Halimbawa, nasa mainnet na yung account ko. So, kung 971 yan, 5% lang nung 971 yung may iwan dito. Tapos yung the rest, pwede ko nang i-transfer. So, kung gusto ko yun ilipat sa exchange, pwede. Okay? Ayun, no? Welcome back. KYC passed. Now, dito sa Pi wallet natin, para makita natin yung detailed information sa balance natin, from your Pi app, click mo tong hamburger menu and then click mo itong mainnet. Ayan. Ayun. Ito yung balance dashboard. Makikita natin dito mayroong unverified balance, transferable balance, tapos migrated to mainnet. Ayan, so dito sa unverified balance, guys, kung meron kayong ibang members na hindi makakakumpleto ng halimbawa nag-fail sila sa KYC process, may possibility talaga na mabawasan yung ninyo. Yung transferable Pi from your old network papunta sa mainnet, okay? So kagaya nito, kung 971 yung Pi ko, halimbawa meron dun sa mga members nung account ko yung hindi makakakompleto ng KYC, wag na akong mag-expect na makukuha ko ng buo yung 971. Okay? Pero makikita ko dito, ayan, may definition. Unverified balance, this is the estimated bonus you have mined thanks to your referral team and security circle. Ayan. These bonus rewards will be accurately calculated and become transferable to mainnet as your referral team and security circle members verify their identities or KYC. So yun. So nakadepende rin yung nasa circle ninyo, kung hindi rin sila makakompleto ng KYC, kung hindi rin nila matyasaga yung ginawa ko kanina, yari din, hindi nyo rin makukuha. Kumbaga, lang yan, nandyan lang yung Pi sa sa network nila. So merong Pi doon sa, halimbawa pag pumunta tayo ng CoinGecko, so merong amount ng Pi dito sa network ng yung hindi magagalaw. So ibig sabihin, hindi necessarily magzi-zero to. Kasi kung maraming pioneer yung yung parang wala na, kumbaga sabihin na natin hindi na nila binalikan or wala na silang pakialam, may iwan lang yung Pi dito sa sa network. So mangyari dito, yung mga bagong pasok pa lang yung kung magkakaroon ng movement dito sa Pi dahil yun sa mga talagang new users, yung ngayon pa lang. Kasi yung sa atin kung nakapag-ipon ka ng or kung nakapag-mine ka na ng Pi noon, pioneer ka na talaga. Kumbaga OG. So ganun. Check natin yung transferable balance natin. Ayan, this is a close approximation of the amount of Pi that is available to transfer to your mainnet wallet after you complete all the steps on the mainnet checklist, including passing identity
verification or KYC. Ayan. If you have completed the mainnet checklist steps, the accurate amount will be transferred automatically. Yun. Based on your lockup settings when mainnet migration occurs. Ayan. Initially, your transferable balance may only contain pi mined by you. Ayun. Yung sa sariling mind ko lang na pi. Excluding, ayan o, excluding bonuses. Okay? So, hindi kasali yung unverified balance. So, dito pa lang, naku, 500 agad yung unverified ko. So, wag ko nang asahan yun na mata-transfer. Ay, hindi. Yung isa ko doon, sure ko mapapakiusapan kung transfer, magkompleto ng KYC. Yung isa nga lang alanganin na ako. So, may chance pa na parang kalahati. Meron pa naman, hindi naman eto may chance pa to, kaya ko pang ma-contact tong isa eh. Sige. So, kahit 250 lang. Plus yung akin, okay na. Ayan, ito yung sinasabi natin guys. After completing all the mainnet checklist steps and your transferable balance is migrated to your wallet, mainnet migration, this will display the total amount of Pi migrated to your mainnet wallet. Ayan. Ayun. So, kapag cleared na tayo dito sa yung kailangan marunong ka na rin talaga ito Pi utilities. Yung navigation, alam mo na rin talaga dapat eh. So, yan. So, di ba na tayo? In transition na tayo sa mainnet. So, kung merong 500, around 500 na unverified pa sa akin, so parang lumalabas. At the very least, meron akong 400 na pwedeng ma-transfer sa mainnet. Yung sarili kong mined na Pi, tapos KYC. Pag naging okay na ako dito, hindi, okay naman na yan eh. Yung page na pinakita ko sa inyo kanina. Basta kapag after 14 days na kompleto na natin, yung transition sa mainnet, ayan. Dapat dito, lalabas na yung transferable amount ko na Pi. Na, sabihin natin 400. Ito na, pwede na natin itong nga. Dapat pwede na itong i-transfer sa sa gate.io.